Yon. Good day mga pards. At ayun, wala nang patumpik-tumpik pa. Nagpalit na ako ng busina. Yan. Ba't ba nagpapalit ng busina? Siyempre, pag hindi na nagpa-function ng maayos, kailangan na natin palitan yan. Diba? Kasi yung gamit kong Hella horn na disc horn, medyo ano siya eh, ano ba to? Bumubusina pa naman, kaso lang ang busina niya hindi na nagtutuloy, yung alam mo yung namamaos. Ganun na yung ano, ganun na yung nadadama ko sa kanya. Pag-check naman ng busina, pag ganun is either sa mga wiring connection, or sa busina mismo, or dito sa may switch ng busina, yung sa momentary, tama ba? Momentary switch. Yan. Kasi pag medyo matagal na ang motor, lalo matagal na yung switch nyo, nag-malfunction na rin siya eh. Tawag to, yung nagkakaroon ng umido, or yan, yung sakada init ulan, eh nagkakaganon nga, yung nawawala ng contact, kumbaga nasasapawan ng umido, yung sabi natin medyo may namumuti-muti or nagkukulay green, alam nyo na yun pag mga sa metal parts yun. So doon nagkaroon ng problema. So ito ang busina natin. Yun, hindi ko pa dinidiin eh, kasi parang medyo may kalakasan siya eh. Ang busina mga parts, may kalakasan ng busina. Tunog ano nga siya eh, tunog jeep. Jeep ba o kotse, parang ganon. Pero okay na rin kasi siguro sadyang mas gusto ko lang talaga yung this type na horn compare sa mga snail horn, yung mga nauso nga. Kasi yun talaga ano siya mga parts, parang hindi mabilis ma-identify na maliit na vehicle ka lang or motor. Pero ngayon parang tunog ko, parang tunog kotse. Unlike dun sa ano, Hella horn na this type horn, di naman halos tunog ano, stock lang din, pero mas malakas siya sa stock. Yun, so mas pinili ko na rin yung ganito. Yan. At hindi na pala ako mga parts nagpapalit ng or naggumagawa ng tawag din yung stock tapos loud horn, mga ganong mga settings. Kasi ano eh, parang ano na lang eh. Kaya ka nga nagpalit ng busina eh, kasi hindi mo gusto yung stock mo. Siguro sa iba yung sobrang lalakas ng busina, eh ano, naglalagay sila nun yung pwede mo ibalik sa stock na tunog nga. Gagawa ng switching relay or switch nga para maibalik mo sa stock. Ayan ang sistema at mamaraan dun eh. Wala namang special din masyado na sa akin yun. At kung gusto nyo matutunan yung gano'n, meron na akong video nun sa switch na yun. Tapos gamit ko eh hollow switch, kung back to stock, tapos loud horn, gano'n. Tapos pala mga parts, no, ang gamit ko nga this type horn na Corsa mga parts yun. At kung saan ako bumili tayo sa legit, yung talagang masabi kong may napapatunayan pagdating sa mga wiring or sa mga bagay na ginagamit. Ayaw na sa mga substandard na materialis. Sana sa mga relay, mga Bosch relay, mga ganyan, ayaw na sa mga ano, substandard ba yan. Nabili ko siya sa Shopee lang din, sa Shopee ni Becky Works mga parts. Isa sa masasabi kong may legit na kaalaman sa pagdating sa wiring, sa mga bagay na binibenta niya. Kung nais niya magpa-wiring sa kanya, yan, sa mga one set of relay na may power relay nga, sa maayos mag-wiring mga parts na wala kayong pagsisisihan. Yung nga lang talagang ano, may price yung kay Becky Works pag nagpa-wiring kayo, nagpa-rewire kayo dun. Mas maganda all stock yung gamit nyo o yung nanay nyo mga parts, yung wala pang mga nakakabit na masyadong maraming accessories.
o mga ilaw para mas madaling gawin yan, kasi ginugugulan niya ng panahon at oras talaga yun pag-wiring, unlike sa mga gumagawa ng ibang mga video o gumagawa nag-wiring nga mga parts na gumagamit ng mga usong-usong ngayon, yung mga electronic type relay na ruler type, 2 relay, 3 relay, 4 na relay. Parang ano yun yung 4 na relay na yon, isa sa busina, isa sa high and low, isa sa passing, kaya ang sistema nila dun. Pero yung setup ni Becky Works, ano yung mga parts, isang relay lang, kaya ng pailawin yung dapat yung pailawin. Siyempre sa pagpapailaw naman ng mga accessory light natin may limit pa rin yan mga parts, may limit. Ito nga sa akin ang setup ko nito, kung napanood nyo yung dati ko pang video, setup ko dati dito, 2 pares ng MDL yan, tapos yan nga, may charging, may dual color, maayos naman hanggang ngayon pa. Mapapatunayan nyo kasi kung maganda ang gawa ng isang nagwa-wiring, kung ilang taon na lumipas maayos pa rin. Sa Shopee account ni Becky Works mga parts, meron siya mga tinitindang mga relay, yan, busina, yun nga, yung busina na Corsa yun, halos mabenta sa kanya yung mga snail horn yan. Sold out nga yung iba parang 2 o ilan na lang yung Corsa na design na available sa kanya. At kala ko puro ganun lang, mga this type horn lang, kala ko dati puro mga snail horn lang meron siya, pero yung nakita ko sa Shopee account ni Becky Works, meron din siyang mga this type horn nga na gusto ko gamitin kaysa sa mga ibang mga horn o yung mga snail horn. Mas okay sa akin to. Galit yung isang sasakyan. Galit. Tapos may mga binibenta rin siyang mga parang set na mini relay, electronic type relay, tapos mayroon siyang wiring harness. Yan. Mga branded kasi yung ginagamit nun yung mga pagdating sa wiring. Parang circuit brand yung gamit niyang wire. Tapos circuit brand din yung fuse holder, yan, circuit brand. Ang mga product kasi ni Becky Works mga parts, tinitest niya muna yan bago niya isend sa inyo or kung bibili kayo sa kanya. Saka nagsisend talaga ng picture si Becky Works. Parang nahihiya pa ako pindutin yung busina. Pero gusto ko ang tunog niya. Para siyang malakas na pwede mong i-mild lang ang pindot. Yung mild lang ang pindot ko dun hindi ko dinidinan. Kasi malakas nga siya mga parts, malakas. This type 4 na Corsa. Yan. Okay din naman ang Hella kasi ilang taong ko rin nagamit yun Yung Hella horn kasi nagamit ko na this type, kinalawang na mga parts. Yun ang isa sa nakikita kong dahilan bakit namamaos na siya, yung paputol-putol, nakakalawang niya yung pinaka-horn. Ganun talaga pag busina may pag nababasa tatalsikan talaga sa ilalim itong Corsa, tingnan natin kung kakalawangin to. Isa rin pala sa mga dahilan bakit this type horn ng napili ko o napili kong busina mga parts, kasi mas masakit siya sa tenga, lalo pag binusina mo ng babad. Kumbaga maski close yung sabi natin yung nasa harapan mo, close window, mga ganyan, sabi kong posibleng hindi ka marinig. Sa akin lang siguro mas maganda talaga yung this type horn, mas matinis sa pandinig. Kumbaga walang dahilan para hindi ka marinig. Woo! Nahiya pa akong pindutin yung busina.
Baka kasi mapalakas ng pindot eh. Bakit din naman kasi ano, yung ano mga parts, yung skandalosong busina. Yung parang nagpapasikat ba? Naku po, narangan tayo men. Oh, di ba? Mild lang yung pindot ko dun, pero okay na yun. Para hindi naman nakakainis sa pandinig nila. Nakakatulili. Woo! Okay na to. So sa pagpili ng busina mga parts, nasa inyo yung kung anong gusto nyo busina. Masasuggest ko lang yung mga magandang klaseng busina na. Try nyo yung Corsa. Yan. Hindi siya promoted ng ibang mga vlogger na mura, ganyan-ganyan. Ito may price talaga to, pero quality. Doon tayo sa quality. Madusin, yung nabili kong Hella Horn, quality din yun, kaso lang kinalawag lang talaga eh, no? Kasi kung di quality ang businang nabili ko, mga ilang buwan pa lang eh, wala na, di ba? Kumbaga, palyado na. Pagdating naman sa wiring, pansin nyo kung maganda yung wiring nyo or kalidad yung wire na nabili nyo, ngayon pag hindi nagpupulbos mga Japan wire daw, yan. So yun lang siguro for the mga parts. Siguro na papabahin itong video na to. Kung nais yung sabihin natin kalidad na busina or mga wire o relay na kailangan nyo mga parts, ito tayo kay Becky Works. Hindi ko naman pinopromote yung ano niya, no? Pero subok na yung baga, hindi basta-basta na basta lang makapagbenta, no, mga parts. Yan. So ayun, hindi ko na pahabahin itong video na ito mga parts. So nag-share lang ako kung ano yung gamit kong may busina Corsa na Dishorn. So ayun na siguro po ito mga parts. Salamat. Wala nagbabantay dito. Malakas yan. Ewan ko lang sa video kung malakas. Sa audio ng video, pero sa personal malakas naman. Stoplight tayo boy.